Okay, let's continue our second video. Okay, we're gonna read Matthew chapter 8, verse 23 to 27. No? Matthew chapter 8, verse 23 to 27. No? And when he was entered into the ship, no, his disciple followed him. No? Verse 24. And behold, there arose a great tempest in the sea, no? Insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. Okay? Verse 25, no? And his disciple came to him and awoke him, no, saying, Lord, save us, we perish. No? Verse 26, no? And he said unto them, no, why are ye, or you, no, fearful, O ye, or you of little faith? No? Then he arose, no, and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. Okay? Verse 27, no? But the men marveled, saying, what manner of man is this, no, that even the winds and the sea obey him. Okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Now let me, no, ang sabi ng verse 27, no? But the men marveled, saying, no, what manner of man is this, no, that even the wind and the sea obey him. No? Nakikinig sa kanya, ibig sabihin sumusunod sa kanya. No? Ganon makapangyarihan ang ating Panginoon. Yan ang tunay na Diyos. No? Hindi yung diablo. Okay? Hindi idolatry na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nagsasalita, hindi nagalaw. Okay? Yan po ang katotohanan. No? Dito tayo sa Tagalog version, Mateo pahina 7 versikulo, no? Mateo pahina 8, no? Mateo pahina 8 versikulo 23 hanggang 27, no? Sa Spanish, no, Mateo kapitulo 8 versikulo 23 hanggang 27, no? Here is in Tagalog version, no? At pagkalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kaniyang mga alagad, no? Versikulo 24, no? At narito bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat na ano pat pinapawan ang daong ng mga alon, dadapat siya natutulog, no? When the Lord Jesus Christ is sleeping on the small boat, no, the wave almost cover his little boat, okay, and all his disciples has worried, okay. Ang sinasabi, okay. Ang sabi rito, at pagkalula niya sa isang daong ay sinundan siya ng kaniyang mga alagad, no. Versikulo 24, at narito bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat na ano pat inapawan ng ang daong ng mga alon, dadapat siya natutulog, no. Versikulo 25, at nagsalita sa kanya at siya ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami mga mamatay, no. Versikulo 26, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayoy nagbangon siya at sinaway ang mga hangin, no, at ang dagat, no, ay humusay na totoo ang panahon. Okay? Nagkalma yung panahon. Okay? Yung masamang panahon, humapaw yung tumahimik yung bagyo, no? Naging tahimik ang dagat. Okay? Versikulo 24, at sinabi na sa kanya, bakit kayo natatakot o kayong kakaunti mga pananampalataya? Nang magkagay nagbangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Okay? Versikulo 27, no? At ang mga anak at ang mga tao ay nangagtaka at sinasabi, anong tao ito, no, na maging ang hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya, nagsisisunod sa kanya, nakikinig, ibig sabihin, okay? Ganon makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus, okay? Kasama ang Espiritu ng Diyos Ama at kanilang Espiritu na iisa, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? But let me check some, So, ito na pala yung babasahin natin dito, okay? We miss one of Proverbs 2. Yan natin, okay? Okay, we miss one Proverbs, no? We gonna go back there after this, okay? Yung para sa daily bread, no? Now, let me read this, no? Let me read this in Matthew first, no? Okay, let me continue to read in our Matthew, no? Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Matthew chapter 8, verse 23 to 27 in Spanish, okay? Y entrado en la barca, no,
sus discípulos le siguieron. Versículo 24, y Aquel y se levantó en el mar una tempestad, tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y les despartaron, diciendo: Señor, salvamos que perecemos. Versículo 26, él les dijo: porque teméis, hombres de poca fe. Entonces levantándose, reprendió y los vientos al mar, y se hizo grande bonanza. Versículo 27, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre si que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo 28, cuando y luego hanggang 27 lang pala tayo. So now let's go to our we miss one of the proverbs. So we have Proverbs sa ating the last day of June 30, Proverbs chapter 12 verse 16 to 20. Hindi natin nasama yun, saglit lang po. Okay, let's continue sa ating yung Proverbs. Nabasa na pala natin yung Proverbs. Nakalimutan ko lang basahin. We read the Proverbs already. Proverbs chapter 12 verse 16 to 20. That's what we read. Okay, now we're gonna read the message from Devotion Healing Prayer. Ang title po nito, He Chose the Nails. He chose the nails. Choosing your response. Okay, mas pinili pa ng Diyos yung pako, para lang mailigtas tayo. Ibig sabihin, He chose the nail. Okay, mas pinili pa niyang siya mapako sa cross para sa ating kaligtasan. Pagtagumpay niya tayong mailigtas, masagip niya tayong lahat. Okay, yan ang maliwanag. Okay, no other people can do that just like that. He offered himself just to save all over the world, worldwide, nationwide, all kind of people, all kind of nationality, all kind of citizen, just to save. He chose the nail. Why I said he chose the nail? He has a power to the dead, to live again. He raised the dead, and power to heal the eye, power of everything that he has to. He is the creator of everything, but he didn't do to reject, he to fight not to nail his hand and his foot on the cross, but that's what he said here, the message. He chose the nail, choosing your response. Mas pinili pa niyang mapako sa cross para lang tayo ay masagip niya sa ating mga pagkakasala, mailigtas tayo, sa galit ng kanyang ama. Okay, yan po ang katotohanan. Okay, now let me read the message from Devotion Healing Prayer. Choosing your response. Okay, He chose the nails. Okay, sa ating God promises dito sa ating daily Devotion Healing Prayer, choosing your response. Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. Okay, it said fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. Proverbs chapter 12 verse 16 to 20. That's what we read. You never know who might met or need to deal with in this life. Some people are truly delightful to get to know. Out of deep kindness, they'll go out of their way to bless your life. Other people are downright nasty, because they're focused on themselves and obsessed with making their own opinions known. You may feel worse for knowing them. Okay, for knowing them, regardless of who you will meet, is important to choose your responses wisely. Who love to get annoyed and offended, and they'll quickly tell their disgust to anyone who's within cashot. But prudent people overlook insult. They choose to treat others with respect, and like Christ commanded, they choose to love even
and the unlovable, no? That kind of kindness and compassion might not be easy, but it is definitely wise, no? What kind of response will you choose today, no? What kind of response? Anong gusto mong, anong pipiliin mo, ibig sabihin sa araw na ito, no? What kind of response will you choose today, no? Father, I want to be prudent even when I am wrong or offended. Please help me respond in a gracious, gentle way, no? In a gracious, gentle way, no? So, yun yung ating hindi nabasa kanina sa ating Proverbs chapter 12 verse 16, no? Siningit na natin ngayon, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo sa ating 1 Corinthians, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 24, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 24, okay? Excuse me, no? Oops, sorry, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 24, no? But now in Christ risen from the dead, no? And become the first fruit of that sleep, okay? But now is Christ risen from the dead and became the first fruit of them that asleep, no? Verse 21, for since by men come death, by, no? Men, no? Came also the resurrection of the dead, no? Verse 22, for as in Adam all dies, even so in Christ, no? Shall all be made alive, oh? Shall be made all alive, okay? Verse 23, no? But every man in his own order, Christ, no? The first fruit, afterward they that are Christ, no? As at his coming, no? At his coming. Verse 24, no? Then cometh the end, when he shall have delivered upon the kingdom of God, even the Father, no? When he shall have put down all rule and all authority and power, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Sa Tagalog version, 1 Corinto, no? Pahina 15, versikulo 20 hanggang 24, okay? Sa Tagalog version, no? Philippine language, okay? Isa mga taga-Korinto pahina 15, versikulo 20 hanggang 24, no? Ito ang sinasabi, dadapat si Kristo ngayon muling binuhay, no? Sa mga patay na siya ang naging pangunahing bunga ng nangatutulog, okay? Ito yung halos sinasabi doon sa binasa sa Proverbs, di ba? Kababasa lang natin, no? Mas pinili pa niyang mapako sa krus para lang sa ating kaligtasan, no? Nakakabuhay siya ng patay, nakakapagpagaling ng mga may sakit, nakakapagpakita ng bulag, nakakapagpakinig ng bingi, no? Nakakapagpalakad ng mga lumpo para hindi siya makalaban na tutulan ng pako. Pero mas pinili pa niyang mapako sa krus, no? Para lang tayo masagip. Tayo anong pinipili natin, no? Kasalanan, no? Kahinaan. Yan ang nangyayari sa atin, okay? So, tuloy tayo, no? Dito sabi rito sa isa mga taga-Korinto pahina 15, versikulo 20 hanggang 24, no? Dadapat si Kristo ay muling binuhay, no? Sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog, no? Versikulo 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao, no? Dumating ang kamatayan, sa pamamagitan naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, no? Ano yung pagkabuhay na maguli? Yung binyag, yung ikalawang kapanganakan. Doon tayo mabubuhay ng uli, no? Hindi pa tayo namamatay, tumanggap tayo ng ikalawang kapanganakan, nabuhay tayo maguli sa pamamagitan ng kanyang espiritu, hindi na sa ating sariling kaluluwa, kundi siya na, okay? Ang mamumuhay sa atin, ipamumuhay natin, okay? Ganun, siya sabi, when you receive the second baptism to be born again as a new child of God, as a new children of God, you have to live like Him, walk with Him, take your cross and follow Him. Not our own already, okay? But Him, no? Ang sabi rito, no, sa versikulo 22, sapagkat kung paanong si Adam ang lahat na nangamatay, gayon din naman si Kristo ang lahat ay bubuhay, no? Versikulo 23, dadapat ang bawat isa sa kaniyang sariling katayuan, no? Si Kristo ay pangunahing bunga pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kaniyang pagparito, no? Versikulo 24, no? Kung magkagayoy, no, darating ang wakas, no, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, no,
sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng mga paghahari, no? At lahat ng kapahamahalan at kapangyarihan, okay? So, lahat yun mawawala, no? Mababawi, ibig sabihin, okay? Mababawi, mawawala din, okay? Magpakaligaya lang kayo kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na nandito, no? Pero pag dumating yung oras ng panahon, nakapagsisi ba kayo? Nailigtas nyo ba ang kaluluwa nyo? Nasagip nyo ba ang sarili mo? Nasagip mo ba ang pamilya mo? Yan ang tanong dyan, no? O naligtas mo sarili mo man lang, no? Kung hindi mo maligtas ang sarili mo, iligtas mo ang iba sa pamamagitan ng ganitong buhay, okay? Mamuhay kang katulad niya, lumakad ka sa lakad niya, bitin mo ang cross, pasanin mo ang cross mo at sumunod tayo sa kanya. Ibig sabihin, saan? Sa paraiso ng kalangitan, sa kaligtasan, no? Now, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 1 Corintios Kapitulo 15, versikulo 20 hanggang 24, okay? Sa ating Corintos, okay? 1 Corintios Kapitulo 15, versikulo 20 hanggang 24 in Spanish, okay? Sa English, 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 24, no? Sa Tagalog, no? 1 Corinthians, no? 1 Corinto, pahina 15, versikulo 20 hanggang 24, okay? Dito tayo sa Spanish, no? Mas ahora Cristo la resucitado de los muertos, primicias de los que dormieron es hecho, no? Versículo 20, no, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿no? Versículo 22, porque así como en Adán no todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Versículo 23, ¿no? Pero cada uno en su debido orden Cristo las premisas, luego los que su de Cristo en su vida, ¿no? Versículo 24, ¿no? Luego el pen cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, ¿no? Todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿no? Versículo 25, porque preciso es que Él reine, basta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿okay? Versículo 26, ¿no? Y el poster enemigo que será destruido es la muerte, ¿no? Versículo 27, ¿no? Porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, él claramente si exceptua aquel que lumampas na tayo, okay? Bakit tayo sandali, no? Parang may kalituan tayo nangyari dito, no? 20 to 10, 1, 2, 3, 4 hanggang 25 pala tayo dapat, no? 20 to 25, no? Okay, pero lumampas na tayo, no? Okay? Porque precioso es el que reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, okay? So puntahan natin yung Tagalog dito at saka English, no? Dito sa ating 1 Corinthians, no? Kapitulo 20 hanggang 25 pala. So na-miss natin ang isang versikulo, okay? Dito sa sinasabi rito, okay? For he must reign till he hath put all enemies under his feet, okay? And sabi ng verse 25, for he must reign, no, till he hath put all enemies under his feet. Sa Tagalog, no, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway, okay? Tapakan, ibig sabihin, okay? Tapakan ng mga masasama, labanan, okay? Sugpuin, ibig sabihin, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa Galatian, okay? Galatia, no? Galatian chapter 3, no? Verse 25 to 29, okay? Ayan ang babasahin natin, no?
Galatians chapter 3 verse 25 to 29, no? But after that faith it comes, no, we are no longer under the schoolmaster, no? Yesterday we shared this, no? Now he gave it back today, no? Ang sabi rito, no, Galatians chapter 3 verse 25 to 29, no? But after that is ka, no? Ang sabi rito, no? Wherefore, no? O dito nga, no? But after that faith is come, no? We are no longer under the schoolmaster. Verse 26, for ye are you all the children of God by faith in Christ Jesus. No? By faith, no? In Christ Jesus. No? Verse 27, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. No? Verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond or free, there is neither male nor male, no? For ye or you are all one in Christ, are all one in Christ. No? Iisa tayo mula sa Diyos. No? Verse 29, if ye or you be Christ, then are ye or you Abraham's seed and heirs according to their promises. No? According to their promise. Okay? So ito sa Tagalog version, no? Mga Galatia pa na 3 versikulo 25 hanggang 29. Okay? Sa Tagalog version. Okay? Here is in Tagalog version, no? Mga Galatia pa na 3 versikulo 25 hanggang 29. No? Dadapat ngayon dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, okay? Versikulo 26, no? At maliwanag to sinasabi, no? Dadapat ngayon dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, no? Okay? Kundi si Lord na nagtuturo sa atin, eh, oh? Versikulo 26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, no? Tayong lahat anak ng Diyos, no? Ang tanong, namumuhay ba tayo bilang anak ng Diyos, no? Paano ba tayo namumuhay? Kasamaan, kabutihan, yun ang tanong, okay? Lagi natin sinasabi, anak din ako ng Diyos. Tama, anak ka ng Diyos. Saan ka pa nabubuhay? Sa kasalanan, sa mabuti, no? Versikulo 20, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Versikulo 20, sapagkat ang lahat ng sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Okay? Imagine, binalik to kahapon kasi share lang natin, ibinalik uli sa atin. He gave us for the second day, no? So this is the blessing from New York, no? All over the world, not only in New York, no? In my place, Merrimack, New Hampshire, okay? This is the blessing from the whole world, no? All the gospel word. It means to remind every day that we read, no? By the Holy Spirit of God, not only by my Holy Ghost, but thy will be done, okay? But the Lord's gospel word, thy will be done, okay? So it says here, no? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Versikulo 22, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan, no? Kay Kristo ay ibinihis si Kristo, okay? Ibig sabihin, tumanggap ka ng ikalawang kapanganakan, ibinihis mo siya, no? Pinalitan mo yung damit mo, kung balat mo, kaluluwa mo. Yan ang ibig sabihin. Siya na ang pinamumuhay mo sa iyong katawan, hindi na ang sarili mong kagustuhan, no? Alright? Versikulo, no? Ang sabi, no? Ulitin ko ulit sa inyo, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo, no? No, versikulo 20, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo, no? It doesn't matter, men or women, no? We are all in one in Christ, no? Okay? The point is, are we living by Christ's Spirit or we living by on our spirit, no? Okay? Verse 29, no? Sa versikulo 20, at kung kayo kay Kristo, kayo ngay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako, no? Okay? Partakers, no? Tagapagmana, okay? Okay, now let me read this in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Galatas Kapitulo 3, versikulo 25 hanggang 29, no? Okay? Here is the in Spanish, no? How are you, my friend Yuribi, no? There in Manhattan, no? I'm sorry I cannot see you, no? We have only a couple days, only 2 days or 3 days to be here in New York, no? But the good thing, here I am, no? To do my gospel work here for 2 days or 2 nights, no? Just to bless the New York City and other country, okay? All over in the world, worldwide, no? Nationwide, universal, no? Alright?
So here our Galatas chapter 3, no, verse 25 to 29, okay? Por venida la fe ya no estamos bajo ayo, okay? Versículo 26, no, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no? Verse 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos, ¿no? Versículo 28, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿no? Versículo 29, ¿no? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay, sa Spanish, okay? Ang sabi, no, let me read it for the second time, the Spanish, no? Because some of Spanish guy watching this, I know, no? Some of my friends in Spanish, no? Roberto Martinod, no? Miguel Arias, no? Angelo Salgado, and Ruben Uribe, no? And other Spanish guy that I've been working together, and to all the Spanish guy, okay? Alright, let me read it for the second time, no? Galatas Capítulo 3, versículo 25 hanggang 29, no? Pero vanida la fe ya no estamos bajo ayo. Versículo 26, pues todos, ¿no? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿okay? Versículo 28, no hay judío, no griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, ¿no? Porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Versículo 29, ¿no? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa, okay? That's the way it is in Spanish, okay? Now let's go to the other, babasahin na pala natin God promises, no? Remember, we read the devotion healing before, okay? He said, he chose the nails, okay? He chose the nails, no? Mas pinili pa niya yung pako, okay? He chose the nail. Remember, no? We read, he chose the nail, choosing your response, no? He chose the nails, choosing your response, okay? Here is the message in God promises, okay? As many of you as were baptized unto Christ have put on Christ, no? Yan ang sinasabi, yung binasa natin, no? As many as you were baptized into Christ have put on Christ, no? Galatians chapter 3 verse 27, but we read verse 25 to 29, okay? You read it right, no? We have put on Christ. When God looks at us, no? He doesn't see us, no? He sees Christ. We wear Him, no? We are hidden in Him. We are covered by Him. As the song say, dressed in His righteousness, alone, faultless, to stand before throne, okay? Presumptuous, you say, no? Presumptuous, you say, question mark. Is religious, question mark. It would be if we were my idea, but it isn't, it is, okay? Yan yung ating Galatians chapter 3 verse 25 to 29 na binasa natin, okay? That is our God promises, okay? Now let's go to read another one more, no? Before we go to our third video clip, no? Maybe we can try to read this one, no? Ephesians chapter 6 verse 7 to 11, no? Ephesians chapter 6 verse 7 to 7, with goodwill doing service as to the Lord and not to men, okay? Verse 8, knowing that whatsoever good things any man do it, no, the same shall receive of the Lord, whether he be bond or free, okay? Verse 9, no, and ye or your master do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also in heaven, neither is there respect or person with him, okay? Verse 10, no, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Now, verse 11, last verse, no?
put on the whole armor of God, no, that ye or you may be able to stand against the wiles of the evil. Okay, so basahin natin sa Tagalog version. Okay, Tagalog version. Okay, before we go to our third video clip. Okay, sa Tagalog mga taga-episo pahina 6, no, versikulo 7 hanggang 11. Okay, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon ay hindi sa mga tao, no. Versikulo 8, yamang napag-aalaman ng anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya, no. Versikulo 9, at kayong mga Panginoon gayon din ang inyong gawin sa kanila at iwan ninyo ang mga pagbabala, yamang napag-aalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit at sa kaniya'y walang itinatanging tao, no. Wala siyang itinatangi, no, pinipili. Ibig sabihin, versikulo 10, no, sinong katapos ay magpapalakas kayo sa Panginoon, no? Sa katapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan, no. Magpakatatag tayo, ibig sabihin sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagmamahal, no. Versikulo 11, no, mangagbihis kayo ng buong kasayakan, no, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Okay, yan ang sinasabi. Okay, now let me read this in Spanish, no, before we go on our third video clip. Okay, let me continue to read in Spanish, no. Efesios kapitulo 6 versikulo 7 hanggang 11, no, sa Spanish language. Okay, Efesios kapitulo 6 versikulo 7 hanggang 11, no. Serviendo di buena voluntad como al Señor y no los hombres. Versikulo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea servo o sea libre. Versikulo 9, no, y vosotros amos haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, no, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Okay? Versículo 10, no, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Okay? Versículo 11, no, vestos de toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Okay? Yan ang sinasabi. Now let's go to our third video clip. Okay? Meron pa tayo natitirang no. So maganda po, maaga tayo ngayon, okay? Because I have to travel going back to my place. Okay? The good thing I'm here in New York to bless all these 5 borough of New York City. Okay, sa ating Brooklyn, college, ano nga ba, anong 5 boroughs, no, I almost forgot, no. One is Brooklyn, no, College Point, Long Island, whatever, no, Long Island, no, etc., no. Let's go to our third video. Okay.